Joshua chapter 10, 1 to 15. Okay, akong basahon may igsoon. Hallelujah. Tapat lang mo sa mga naayong Old Testament diha. Si Adonis Siddiq, ang hari sa Jerusalem, nakabalita nga nailog ni Josue ang Ai nga nalaglag niya kini sa hingpit o gipatay ang hari niini ingod sa gibuhat niya sa Jericho ug sa hari niini. Nakabalita usab niya ang katawhan sa Gibeon, nakigdait sa mga Israelita ug nagpuyo na uban kanila. Verse 2, kamoy basa. Nag-isang pagkayo ang katawhan sa Jerusalem tungkol kay ang Gibeon sa mga syudad na dakupay sa Ai. Ang mga sasalo ni maiso. Busa, nagpadalag mensahe si Adonis Siddiq ngadto kang Uham nga hari sa Hebron, kang Piran nga hari sa Jarmut, kang Japhia nga hari sa Lakis, o kang Daber nga hari sa Eglon. Kamoy basa. Nag-isang pagkayo ang pamangkin ang pagkasulong sa Gibeon. Kaya ang katawhan nakidait kang Josue sa katawhan sa Israel. Verse 5, kining lima kahari nga Amorihanon ang mga hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmut, sa Lakis ug sa Eglon, nagtigom uban sa tanan nilang kasudaluhan ug gilibutan nila ang Gibeon ug giatake. Verse 6, kamo. Ang mga idol sa Gibeon nagsugod mga tao at kang Josue sa kampo sa Gilgal sa Pag-ingon. Ayaw kami kasagti, nari kamo dayon magabangi kami, luwasa kami. Kadalang hari nga Amorihanon sa mga syudad sa kakulturan naghihiusa bato kanamo. Verse 7, busa si Josue o ang tanan niyang kasudaluhan migikan sa Gilgal. Verse 8. Ugiingnan siya sa Ginoo. Ayaw kahadlok kanila. Itugyan ko na kaninyo ang kadaugan. Walay usa kanila nga makasanta kaninyo. Verse 9, sa tibok gabi mipadayon paglakaw si Josue o ang iyang kasudaluhan gikan sa Gilgal ug gikalitan niya pagsulong sila. Verse 10. Bilisan sa Ginoo ang mga kaaway sa pagkakitaan nila sa kasudaluhan sa Israel. O gipakamay sa mga Israelita hanggang mga kaaway dito sa Gibeon. O gigupon nila sila ngadto sa ubos nga gianan sa bukid sa Bet, moron sangko sa kabagatan sa Asika ug Mikida. Verse 11, samtang misibog sila lugsong sa Bet Horon ngadto sa Asika, gipaulanan sila sa Ginoo og dagkong yelo. Hailstorm. Og nangamatay sila. Mas daghan pa ang nangamatay gumikan sa yelo kaysa napatay sa mga Israelita. Verse 12, kamo. Sa adlaw nga ginatagad sa Ginoo kadaugan ng Israel batok sa mga hinanon. Diyos way presenting sa mga pagbangan sa mga Israelita. At adlaw ununong iha tungod sa Gibeon. Oh, grabe no? Bulan ununong ibabaw sa balod sa Ayalon. Verse 13, ang adlaw ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa may salita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Jasar, mihunong ang adlaw sa kinatungaan sa langit ug wala musalop sa tibok adlaw. Grabe. 14 kamo. Wala pa gayon nga pagusugad na sugad nga ang Ginoo misugot sa mando sa tao kaya ang Ginoo nag-away mga dapit sa mga Israelita. Last verse, mention kitantan, basa verse 15. Unya si Josue o ang kasudaluhan sa Israel mibalik sa kampo sa Gilgal. Magampot ta migsoon panagan in heaven. Salamat o Diyos sa makausa. Padayon na mo lugad nga diin kami makatagamtam sa imong grasya, sa imong gugma Ginoo. Ug salamat o Diyos karong kabuntagon. We are the beneficiary Ginoo, Lord, sa imong grace Ginoo. Nga hantod karon lugad buhi pa mi. Nga hantod karon lugad nakabarog pa mi taliwala sa mga pagsulay tungod sa imong grasya. Sa salamat o Diyos nga padayon ka Ginoo reveal Ginoo sa imong mensahe karon. Kung unsa may mo ipaabot namo ani nga mensahe, let it be that your Holy Spirit guide us. Magahatod Ginoo og kaalam na langit nun nga ang mata ko sa ano masabtan gyud namo lugad ang imong mensahe karong adlaw. Busa Lord, I pray lugad nga ikaw ibot Ginoo sa mga langyaw nga wanahuna right now Lord God. Ang kalaay o Dios, wag tanga Ginoo right now in the mighty name of Jesus. Ang kakapoy o Dios, ug bisan pa Lord tagay enthusiasm Lord by your word nga mahimo kaming maninasigon Lord nga makabalo niini unsay imo ipabot karon kabuntagon busa. Dalaygon ka o Dios akong itugyan diha kanimong tanan Lord.
sa pamuhat, Lord, ani nga mensahe in Jesus name. Amen. Mangilingkod ta maigsoon. Hallelujah. So karon kabuntagon ang atong mensahe giuluhan ni og victory into surrendering. No? Sa Bisaya pa, kadaugan ngadto sa pagtugyan. Usahay ang kadaugan may igsoon. Nabantayan ako sa vocabulary sa una-una sa tao ang kadaugan kanang kita mo fight. Di ba? No retreat, no surrender. Di ba mo na ato mga tagline na to, no? Sabi na makigubat no? Labi na hinanawon kag tanaw ni Coco Martin. Grabe kayo, gugubat. Matirang matibay. Patay kung patay. Ano yun? No? Nguna nga kaning kadaugan di ay sa laing bahin maigsoon is usahay mo daog ka kung surrender ta. Hallelujah. Pero lain ni nga principle nga atong pagastadihan karon kay daghan nato karon maigsoon ang kinabuhi nato is a battle. Muto ba mo ana nga atong kinabuhi gubat? Oh, kani lang atong giatubang nato karon, gubat man eh. Oh, gubat sa kawalan-on. Gubat sa kapobrehon. Gubat sa balatian. Gubat sa mga problema o daghang mga gubat nga i-counter nato karong tuiga nga kung di pa mo surrender sa labaw mga gahong maigsoon, murag tabla nga gubat-gubat ka or ni asdang kas gubat nga ikaw ra. Inay mo katapan, gikinahanglan nimo ang papailaw sa atong Ginoo maigsoon. No? Labi na karon maigsoon daghang gubat na to. No, kaning pag-ari niyo simbahan is nagpailaw mo sa authority sa Ginoo. Nag-acknowledge mo nga tanang gibuhat nato gikan sa Lunes hangtod kumurasa kung di ta mapailaw sa authority sa Ginoo wa gyud tay mahimo maigsoon. Wala importante kayo ang prayer nato. Kay kanang prayer is nag-symbolize na nga kita nag-acknowledge nga kung wala ang Ginoo wa di ta mo surrender sa Ginoo sa ilawom sa pagkagamahanan maigsoon wa gyud tay mahimo. Daghang mga tao karon wa na sa simba tungod kay ang ilang gubat sila na lang ang nag-asdang or nakig-away sa ilahang mga kontra na maigsoon. Hallelujah. Mao na nga karon sa atong gibasa sa chapter 10, no? By the way, akong hisgutan sa background aning context sa atong ibasa maigsoon in the book of Joshua, mao ni nga time nga ang mga Israelites grabe ang pakig-away nila. Grabe ang mga gubat nila nga nagian nila maigsoon. Ug sa diha nga niabot pag-abot sa Book of Judges, mao na nga time nga namatay na si Joshua or ni settle down na si Joshua sa Book of Judges, no? O kaning Book of Joshua mao ni nga time nga gipasa na ang baton ni Joshua gikan ni Moses. Tama ba ko? Unya sa dihang si Joshua maigsoon kay giubanan man sa Ginoo, nagsunod siya sa instruction sa Ginoo, tanan nga gubat sa kinabuhi maigsoon, pildi niya. Grabe no? Kung imong basahin ng Book of Joshua, grabe ang tanan nilang mga kaaway maigsoon, laylaing kingdoms to kingdoms, ug tanan ilag yung kapukan tungod kay naguban nila ang Ginoo. Pero pag-abot nila sa Jericho, no kadumdum mo, sa dihang niabot sila sa Jericho maigsoon, rare kayo nga gubat. Kay wa sila kay tanang gubat, hindi man nila bro. Muadto sila ng anak ng kingdom. No, pildi nila ang mga gingharian. Unya sa diha nga niabot sa Jericho kay rare kayo wa sila padalhag espada. Wa sila padalha og kanang mga hinagiban. Kibaw ka unsay gisugo sa Ginoo nila? Mag-worship na sila. Kapito Migson, gilibutan nila ang Jericho. Unya ang Jericho, one of the powerful kingdom. Matod pa sa mga Bible scholar. Ang Jericho Migson, usa ka gamhanan nga kingdom. Kung atong ibutan sa practical Migson, ang Jericho murag China. Unya ang ikaw nga Israelites murag kag Pilipinas. Nga ni kontra sa China. Ang pangutana Migson, ang Pilipinas kung magigira sa China, mudaog ta dili. Ikon na sa China. O ato ibutang. Ang Pilipinas makigaway sa Russia, mudaog ta dili. Nga isog ra ba kayo ng mga Pinoy? Ato na to ng West Philippine Sea. Giraho na to ng insect, mga insect yan. Nag-ilog sa itong teritoryo. Ang pangutana, makadaog ba ta?
Di takadaog. Labi na ang Pilipinas. No? Usa naman to. TikTok, tiktokan na mga sa mga military ng mga Hallelujah. Makita niyo sa Facebook nga ga-TikTok ra mga military, ga-KKI ra. Unya atong kontra na to, mga dambuhala kay mga country, unya isog-isog ta. Hallelujah. The same thing sa Suigilanon sa atong gibasa karon. Ang mga Israelites magsun gamay ra gini nga nasod. Pero nganong nidaog sila? Nganong nagka-conquer sila kingdom to kingdoms because nakuban nilang Ginoo. Hallelujah. Pag-abot nila sa Jericho, may soon, dako kayo nga kingdom, dako kayong kingharian, gamhanan kayo nga teritoryo may soon, din ang mga sundalo, daghan kayo. Pero may sila, gamay na kayo sila. Gingnan sa Ginoo. No? Sa chapter 8 na wako tama mo sa 10, ako nang gihimay-himay nagsuon ang book of Joshua. Kung imbasahon sa chapter 8, gingnan sila sa Ginoo, lakaw mo dito. Joshua og sa iya mga kasundaluhan. Lord, usa magunsa mi dito sa Jericho, Lord God nga. Wala man mi di man mi padalhon nimo mga hinigiban, mga weapons. Ang buhaton ninyo, magdara mog trumpet. Kuya, pinagiban trumpet. O sa other words, sa atong panahon karon, pagdarag gitara nito, pagdarag drums, pagdarag song leader, pagdarag mga tambourine dancer. Sa may buhaton mo, Lord, pakigubat mo. Pinaging pagdaig. O niya gipatulog silang kapito. Matingato. No? Manong 7 man yun. Matod sa mga Bible scholar, Megson, manong 7 because ang number 7 is God's number. 7 means is, o saan ang 7? 7 means is fulfillment or completion. Something anak, no? Ang number 7, Megson. Oh, 7. Di ba, daghan na yung mga gingon sa Bible, 7 trumpets. Oh, 7 days, gibuhat ang sa Ginoo kalibutan. 7 na ay significant meaning ang 7. 7 is God's number na. Kung ang kapito nila. Kung ang mga Israelites, may suwa sila kasabot. Kung sa man yung klase nga gubat. Ang gubat, akong naibalaan, may suwa naman doon na espada, naman doon na pana, naman doon na mga kanyon, naman doon na mga hinagiban, pero karon nga gubat. Wa man tayo gidala. Ingon si Joshua, shhh, ang Ginoo nag-instruct na to. Munang musunod na ta. Daghaning reklamo ato. No? Siguro may soon sa dihang giingnan sila ni Joshua ang mga kasundaluhan. Wa na nabuang ni si Joshua. Nganong pareon tanis gubat. Wa tay mga hinigiban. Ang atong dalhon na kuno, trumpet ra. O mutuyog ra ta dito og kapito kuno. Siguro kung ikaw kauban ni Joshua, nya mo ato ka sa kontra, tuta sa mong kontra, mayngon jud ka nga ano, unsa ba ibuhat ato dire? Gatito yung tani kapito. Why gibuhat? Kibaw ka unsa gibuhat nila? Nagdaig ra sa Ginoo. Nangantar ra sa Ginoo. Siguro may son sa tong kinabuhi, wa ka kasabot ganung ni simba ka. Niari ka dire, kapila ka sige simba, sige kag daig sa Ginoo, wa ka kasabot. Pero daghan kang mga tinguha, may son nga, hantod karon wa pa ni si mo fulfill, si mong kinabuhi, pero sa diha, nag-continuous ka sa mga pagambo, nag-continuous ka sa pagdaig, sige ka, padayon ka sa pagbasa sa mga pulong, nga ang imong bugno, may son, is dili, nagbugno ka sa tao, kung dili, ang nagbugno ka sa espirituhanon nga realm, pero sa diha, nga nagpadayon ka sa bugaton sa Ginoo, natinga ka, nahugno ang mga Jerichos, mga problema sa mga kinabuhi, aduna breakthrough nga nahugno, may son, sa kinabuhi, nga dugay ng desire nimo, pero sa dihang nagpadayon ka, diya sa pagdayag Ginoo, suddenly, nangahugno ang mga problema sa kinabuhi Megson. Kung ang karon Megson, daghang mga design, mga tinguhan na to, wala pa siguro mahugno tungod kay niundang na ka sa pagtuyok sa Jericho nimo. Woo! First, natuyok nila, why nahitabo, di ba? Ingon ang Bible sa chapter 8, ikaduhang tuyok nila, wa pa'y nahitabo. Ingon to mga, naing ba nireklamo na? Usa man wala ba tayong nabuhangan sige tuyok Jericho. Ang ato anis, gubat ni, dapat natay mga espada, natay mga pana, natay mga hinagiman, pero kung sabi ni gibuhat na to, nga mura naman mga buhangan ni, nga tuyok. Ikatulong tuyok, why nahitabo? Ang uban siguro ato, walang gisundis Bible ha, pero ang uban siguro ito ni uli na. Wala na tani ka. Kapoy-kapoy na tani, sige simba ni simbahan na ni.
Wa may gapoy na tabo. Ikaw upat nga tuyok. Why na tabo? Hallelujah. Ikalima nga tuyok. Why na tabo? Ikaw unang nga tuyok. Why na tabo? Pero pag ikaw pito nga tabo, pito nga tuyok magsoon. Di ba na instruction ng Ginoo? Inigabot yung ikapito. Singgit mo sa pinaka. Kusog na singgit. Wa ko ginoo sige singgit na lang. Pero naingon sila. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa kamaguhan sa akong pamilya! Salamat sa panalangin! Salamat sa mga... Woo! Grabe! Laliman ka ni Kurogod, ang Jericho, sa mga pagdaig, pagsimba nila. Unsay nitabo sa Jericho? Nahugno ang walls of Jericho, magsoon unya. Tanan! Nga lumulupyo sa Jericho, hurot o palamatay, magsoon. Pero nay usa nga naluwas nga taga Jericho ang iyang gahan di sa kanumdom aton man giwali dire. Ha? Ang babae nga mubog lupan ang iyang ngalan si Rahab. Atong iriwain gamay. Tama ko tababot sa chapter 10 ha. Onya nay usa dito nga pamilya nga wala sila maapil kamatay tungod sa kinabuhi ni Rahab, no? Nganong wa maapil ang pamilya ni Rahab tungod kay before nahitabo sa Jericho ato i-rewind gamay sa wa pa nila mo ato wala pa libuti kapito nanay spy giadto dito, no? Kung na magsoon kung makigubad gani ka kinahanglan obserbahan kung di mo ang lugar. Oh, di ba? Why siya ang gubat dili nga pataka ra kagasmag kinahanglan imong isurvey sa una. So nay gipasurvey na dito duha ka mo sila. Mga spy o asset, ano nilo unsa asa ta mo agi. Asa ilustanan, pila sila kabuok dito. No, asa ta dapit exit na to ilughuman na to kuan ani. So planuhon gyud na. No, inglay makatapad. Planuhan yun. Before ka magminyo, planuhan yun daan. Aron di ka ma. Hallelujah. So, balik ta sa story. So, naido ka spy dito, nga nidong dito, unya kay, hallelujah, nakitaan sila ni Rahab. Unya, pagkita ni Rahab, ingon siya, kaila ko ninyo. Manong naman mo dire? Mga Israelita man mo. Sulod sa dire. Ipasulod ni Rahab. Yan, istorya ko. Nakaila ko ninyo. Kamo ang mga katawan sa Israelita nga gikuyugan yun sa inyong Diyos. Diba si Rahab? Kani si Rahab ang believer din. Pero gingnan siya nga, gingnan ang mga spy nga, nakaila ko sa inyong Diyos, mga Israelita mo, nga ngayong Diyos, gamahanan. May pa si Rahab, ni-acknowledge pa, nga believer. No? Kani mga unbeliever uban, nagsoon na kay balo na sila. Nga ang mga born again nagsoon, di nyo na mo inom. Ang mga born again nagsoon, di nyo na mo mista. Kabalo na sila. Sa mga tinuod na pong magtotoo. Kaya gani, si Rahab nagsoon, kabalo sila sa mga Israelit nga. Giubanan sila sa Diyos. Ingon si Rahab nagsoon nga. Nakabalumi, nga kamog, giubanan mo sa inyong Diyos. Kaya nga naman, kay nilabang mo sa Red Sea, nga gitunga ang dagat. Huwag na kayo kung gagamahanan ng Diyos. Muna karon panilipdan mo na. Muna nga, ingon si Rahab nga, panilipdan mo na ako diri. So, lakton pag-istorya may igsoon, kaya ipalilipdan man niya, may katong duha ka mga spy. So, niingon ang duha ka may salita. Ingon sila nga, karon kay imo maminggi palilipdan, imo mingi safe dire, imo mingi ipatago dire. So, ikaw, ug imong pamilya, dili ka apilo namo ug patay dire lugar. So, giingnan sila, gi-extractan sila ni Rahab, gi-extractan sila sa mga Israelites nga, ang imong buhaton, pagpuhalan o panapton nga puwa. Ganun naman ito? Unya ang puwa o bandira, unang simbolo na, nga ibutang sa imong balay, nga sa dihang mulusog na midire, kung makakita mi nga naay panapton or tila nga puwa, but pasabot inyong anak, dili na namo lusubon. Ganun mo sa story? So, fast forward, make so on, so dihang gilusog na, hallelujah, kay gitabangan man ni Rahab ang duha ka mga spy sa mga Israelites. So, buot pasabot, gitabangan buot sila. Buot pasabot, megsoon. Ana, nga sugilanon, sa diha nga ikaw, makikilawom ka sa mga katawhan sa Diyos. Makikilawom ka sa mga nangalagad sa Ginoo. Buot pasabot nga ikaw, o ang imong pamilya, ningon na Book of Acts, kung ngay usa nga maluwas, tibong pamilya, maluwas. So, lakto pa istorya sa diha, naglusob sila magsoon dito sa Jericho, nahuman nagbuba ang pader, o sa diha, sa pagsulod nila,
hurot o pamatay ang tibok Jericho megson unya nay balay nga gilaktawan na nila ang balay ni Rahab ug ang iyang pamilya megson wala sila mga matay. Pangutana, ngano wa sila mamatay? Tungod kay sila nagsalig sa Diyos sa Israel. Hallelujah. Ito papakan ni Ino Megson. Nakakuha mo sa reflection sa itong ginabuhi. Maski pag-unsay reliyon ni mo. Kaya si Rahab, unbeliever siya, pero nagtuo siya sa Diyos sa Israel. Nagamhanan, Megson. Wa siya maapil sa paghukom sa Diyos. Tungod kay ni-surrender siya. Nagpailawom siya sa gahom sa Ginoo. Sa mga katauhan sa Israel. Mao itong nitabo. Pag tanaw na po sa pagbasa na po sa book of Joshua Megson, tinga ko, anong puwa man? Ang tila Megson gibutang ni Rahab sa ilang balay, sa bintana, pula. Nagrepresentar na sa dugo ni Jesus. Rewind na po ta sa book of Exodus. Nakadungdong mo sa katong naay Passover or something nga gi-instructan ang mga katawhan ni Moses ka pagbutang og dugo sa kardero, no, katong itong butangan nila pahirag dugo ang doorpost nga ipurma nila puros nga pahirag dugo nga puwa. Natinga ko may man puwa man because nag-symbolize na or anino na sa may tamo nga fulfillment sa New Testament nga naay dugo nga ang kulor puwa o ang ng dugo ang sacrifice ang dugo ni Ginoong Kristo. Nga sa dihang may lawom na sa dugo ni Ginoong Kristo. Tanan niyo paghukom ni kalibutan, wa tay labot may suon. Karon hinahinay na ang partial judgment ay tapos kalibutan. Daghan ang mga linog may suon. Linog sa tong lugar na to 7.8 nga bago pang naglinog sa Jensan. O daghang mga panghitabo nga nangahitabo karon sa kalibutan. Ug I do believe Megson, sakto nag-iingon sa Psalms 91, 1,000 may fall at your side, 10,000 at thy right hand, but it shall not come near you. Only shall your eyes shall look and see the reward of the wicked. So napo kabuka na sa kiliran, napo kalibog ka nasa imong wala ba na totoo. Pero ang mga panghitabo Megson, mula may lamay ra tungod kay you are covered by the blood of Jesus. Hallelujah. So, chapter 9 Megson. Okay. Ari na ta chapter 9. Before tamo abot ani chapter 10. Pag-abot sa chapter 9 Megson, ang nahitabo sa diha nga ang mga Israelites na conquer na nila Jericho, na-conquer nilang Ai, pero katong Ai napildi sila tungod kay naay ni compromise sila nga usa nga ang si Akan, kadumdam mo? Di ba? Natinga sila Megson. Daghan na tag mga gingarian nga na atong nabuntog pero ang Ai gamay na kay nga kingdom. Mas dako pa ang Israelites pero natinga si Joshua Megson. Ngano napildi man ta? Naaday usang nga ni nagtago-tago sa sala. No, ang pamilya ni Akan. Motong kung basahon nimo ang chapter 9 o sige nitabo ang chapter 8, no? O sige ilahang gi hukman ang pamilya ni Akan. Gihurot gyud sila. Gidauban gyud grabe ang sala, no? Sa unang panahon sa Testament, makasala ka, Michelle. Pasyon ka na yun. Di ba? Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao kamatayon. Mao ni ana ang sala. So, pag-abot sa Ai Megson, no? Unya after ato, di ba? Nahuman naman to nga ilang gi-cleansing ang mga tao sa mga Israelites ato nga time, wala na dyan ni compromise. Padayon sila ng alagad sa tinuod nga Dios. Unya after ato daghan pa silang mga gubat nga ni daog sila Joshua gyud. Wa jay makapildi nila. No, ang nagkaroon bitaw mga Israelites, wa jay makapildi sa mga Israelites. Ngano man? Bisag gamay na Israelites, ngano way makapildi nila tungod kay nauban nilang Ginoo Megson. Na ang papos Ginoo nila. So lakton pag istorya, daghang na mga gubat nga na-conquer nila. Unya pag-abot sa chapter 9, paminaw Megson. Tanawon ako. Pag-abot sa chapter 9, doon na ang mga Israelites sa mga lugar sa mga Gibeonites. Kay sila ang atake sa mga Israelites, sila na sunod target. Daghan na silang mga napukan, Jericho, Ai, daghan na mga silang mga gingarian nga na-conquer nila. Unya, sunod na target nila is ang mga Gibeonites. Unya, sa dihay nakadug ang mga Gibeonites, kung yung basahan sa chapter 9, may kurog sila sa kalisang
sa mga Israelites. Ningon sila, ala, naana mga Israelites dito. Murag, mo niya mga Gibeonites dire. Murag naana sa diha sa kuwan, sa pigot. Duol-duol na sila. Kita na may target nila nga pamatyon. Ngotong ningon ng hari sa mga taga-Gibeon, ingon sila nga, kuya urban na sila. Mga bantugan na maging mga Israelites. Kaya naguban nila ang Ginoo. So, sa may buhaton na doon kita na may ihawang sunod na So, lakton pag-istorya, Megson, kung basahon ni mo chapter 9, gipadalahan og mensahero dito. No, duha ka buok, adtua dito. Pagdamog, idalit nila nga, mura og offer nila nga, isip nga, peace, o sana, peace offer. Oh, may nga, magpailaila mo dito, nga taga, mura silang mga representative Ato nila nga, kami mga taga-kuan mi, nga nakadungog mi, nga kami na isunod ninyo, pwede nga mag-peace na lang ta. Pwede ba nga, ang buhaton, kayo mong basahon sa chapter 9, pwede ba nga magpailawom na lang ninyo? Hallelujah. Unya, ang gingon sa chapter 10, kani mga Gibeonites, di ni basta-basta. Mga gamahanan ni. Mga strong soldier ni sila, pero sa kadungog nila, ang mga Israelis, padung na sila tagyon. Nagpailawom sila, ni surrender sila, o giingnan nila ang mga, si Joshua, ni Antog sa leader, Megson, Joshua, kay kami na may isunod ninyo, among ibargin ang among mga kaugalingon. Karon, himuha na lang ning in behalf nga sa among mga kauban aron dili niyo patyon, pwede ba nga himuha na lang ning mga ulipon diyan ninyo, kami tigbuga og kahoy, kami tighugas ninyo. Nagpakulunay sila ba? Kami na lang hilot si mga sundalo. Kami na lang tigluto ninyo. Murag, kung ikaw pa to, Michelle, ikaw may tigluto na nila. Basta lang, ang bugti lang, para nila lang kapatyon. So, muna lang, masa to, tao ka na, sidlak, covenant or agreement. Naingon si Joshua, deal! Pero kinahanglan, ingon si Joshua, kinahanglan, kung magpaulipon mo na mo, ang among Diyos na alagaran po ninyo. So, what's the choice? Kaya ang bugti, patyon man sila, o di sila magpailaw. O sige, deal! Okay ba, wag ingon si Bible, pero siguro pirma mo home credit ba? Ng agreement. Shake hands, deal. O sige, magpailaw mo ninyo. Unsay inyo ang kultura ninyo, unsay inyong buhaton ninyo, buhaton na po namo. Lakton pagka-istorya may igsoon. Chapter 10 ata. Mo nitong ibasa na to, chapter 10. Hala, nadunggan sa mga neighboring kingdoms may igsoon nga mga Gibeonites. Nakigsanib puwersa sa mga Israelites o nakigtambayayong, nakigjoin. Nagpasakog, nagpakolonize. Hala, naingon ng hari, naunsa man yung atuang. Imbis kauban na to ni, tuwa naman dito. Naunsa. Wala naman sila sa ato ang dili naman nato ni kaalyansa na to. Tuwa naman sa mga Israelites. In other words, Megson, atong ikuan sa itong kinabuhi. Naunsa man ni si Risha nga sa una, maguban-uban pa manig mamista. Tuwa naman dito. Anong simbahan na nagwikuyog naman niya? Kuray nga na, no? Nguna na, naitabo, Megson. Hallelujah. Iyang ipatawag ang mga pila kahari, 5 kahari. Ug mao ni atong basahon karon. Sa dihang nakadungog sila nga mga Israelita nakig-join forces sa mga Israelites. Nagpailawom sila. Tanawang verse 2, chapter 10. Nalisang pag-ayo ang katawan sa Jerusalem tungod kay ang Gibeon usaman ka syudad nga dako pa kay saay ug ang mga sundalo niini maisog. Grabe no, mas gamahanan pa din sila sa ay ang mga Gibeonites. Pero puwersa sa itong join forces sila sa mga Israelites. So, musamot o kagamanan ng mga Israelites. Kaya ni join forces naman sila. Pag-abot sa verse 4, dali ka mo ngari, tabangi ako, pagsulong sa Gibeon tungod kay ang iyang katawhan, nakigdait ang uswe o ang katawhan sa Israel. Kining 5 kahari nga murihanon ang mga hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmut, sa Lakis, o sa Eglon, nagtigugban sa tanan nilang kasundaluhan o gilibutan nila ang Gibeon o giatake. So, in other words, tungod kay ang mga Gibeonites, tuwa naman sila, nagpailawom sa mga Israelites. Mao na nga naitabo may igsoon. Hallelujah. Nakig-join forces po ang mga 5 kahari sa laylain ng mga gingarian na igsoon. O sa to? O sa tong hari sa Jerusalem? Hari sa
sa Hebron, sa Jarmut, sa Lakis, ug sa Eglon. Nag-join forces po sila aron ilang atakihon ang mga Gibeon. Ang pangutana Megson, mapildi ba nila ang Gibeon? Dili. Ha? Nindot kayo ni Megson. Ako, sadang na malandong ko ani ba? Oh no? Grabe no? Hayahay kaya ang mga Gibeonites. Wala, dili. Mural mo nung. Kani mga Gibeonites, mga warrior po ni sila, mga sundalo. Pero sa diyan nga nagpailaon na sila sa Israelites, ang ilang mga hinagiban, gibilin ra nila. Kay nganong ilahan ang gibuya nila mga hinagiban? Tungod kay ang makig-away na mga Israelites na dawat limpyo na lang sila. Kuha ninyo ang word na colonization. Kung ito, malipay dito ko kani Pilipinas i-colonize sa Amerika. Gabi bitaw gisgot na gabi. Di ba? Kaya na sa istorya nga murag ibaligya bagata ni Marcos ani sa ubang country. Ningon ko malipay dito ko. Labi nang ibaligya na sa Amerika aron American citizen natatanan ani. Wala kita mo sa mga Gibeonites kay nagpailaw naman sila sa Israelita, buot pasabot nga ang Israelita na bahala nila kung nasa sila kontra. Inadot, no? Tama ba ko? Oh, so, wala na, dili na sila makigaway kay Israelites. Sakop naman sila sa mga Israelita. So, karon, nahitabo Megson. Hallelujah. Wait sa. Kung sa manihong kuan. Akong okay. So, ang nahitabo Megson, ilan ang atakiyon ng mga Gibeonites? Dito kay pag-atake nila Megson. Niingon dire. Verse 6, ang mga lumulyo sa Gibeon nagsugog mga tao nga kang uswi sa kampo sa Gilgal sa pagingon. Kaya nakadungog sila nga atakihon sila sa pila to kagingarian? 5 kagingarian. Nag-join forces po sila. Kay nasuko sila ngano ang mga Gibeonites tuwa na sa mga Israelita. So niingon sila, nagpasugo sila mga tao, ingon dire. Sa verse 6, nagpakita ba diha? Oh, nara. Ang mga lumulyo sa Gibeon nagsugog mga tao ngadto kang Joshua sa kampo sa Gilgal sa pagingon. Ayaw kami pasagdi. Ngari kamo dayon og tabangi kami. Luwasa kami ang tanang hari sa murihanan sa mga syudad sa kabungturan. Nagiusab batok kanamo. Grabe. Nahadlok siya Megson. Diso nga, no? No, di ba sa atong kinabuhi na ay mga bugno na to na murag di na to kaya ni? Naanay 5 ka mga problema. Naay mga sa maning 5 ka mga hari nga mga problema na to. Hari sa mga utang, hari sa kalisod, hari sa balatian, hari sa mga kapobrehon, daghang wataki na to Megson. Pero kung sa gibuhat nila, kung sa gibuhat, verse 6, gitawag sila ni Joshua. Dito na ko Megson, akong gi-research unsa man nga ni Joshua. I-research tanawa. Ang ngan sa nga ni Joshua derives from the name Yeshua. Woo! Yeshua means si Joshua de ang meaning sa ngan is God saves. I-google na mo na. Sa dihang nitawag sila ni Joshua Megson, unsay gitubag ni Joshua sa dihang nangalisa nga mga Gibeonites kay atakihon na sila sa 5 kagingarian nga nagsalim puwersa kay pamatyon sila. Nakadumdum mo na sila agreement sa mga Israelites nga kung unsay kuan sila ni bahala. So tanaw na to. Nindot kay ni Megson ganahan ni kuan samtang nabasa ko kanina ang buntag ani. Nalimbaw to kung balhibo. Ingani ni tagi palibdan sa Ginoo kung magpa-under ta sa authority ni Jesus di ay. No? Si Jesus na bahala na to. Kung naatay mga problema, Megson, kung namatay mga balatian, Megson, acknowledge ita sa under sa authority ni Jesus. Diba? Mayroon ka, balatian, in Jesus' name. Huwag kang balatian, oy. Pero ganit, imo-imo na lang, antong ko sa albula niyo. Antong ko si ni Dr. Rosa Resoroso. O, imo-imo naman na. O, di ka magpa-under sa authorities Ginoo ba? No? Labi na di ka mo si Imbarga, anak, imo-imo na lang na. Huwag kay ampo-ampo, imo-imo na lang. Imo na problema, huwag kay ampo-ampo. So, verse 7, tanawa, o sa response ni Josue Megson. Busa si Josue o ang tanan niyang kasunaluhan, bigikan sa Gilgal, o giingan siya sa Ginoo. Ayaw kadlok. Kanila.
Gitugyan ko na kaninyo ang kadaugan. Walay usa kanila nga makasanta kaninyo. Sa tibok gabi mipadayon paglakaw si Josue o ang iyang kasundanan gikan sa Gilgal o gipakalitan niya pagsulong sila. Gilisang sa Ginoo ang mga kaaway sa pagkita nila sa kalsadruan sa Israel o gipamatay sa Maslita ang ilang mga kaaway dito sa Gibeon o gigukod nila sila ngadto sa ubos nga gianan sa bukid sa Beth-horon sangko sa bagatan sa Asika o Makida. Tanawa sa verse 11 Megson, samtang misibog sila lugsong sa Beth-horon ngadto sa Asika. Tanawa. Grabe no? Tinsa ka paulan? Ang Ginoo. Di naman niya kaya. Laliman ka lima ka gingharian. Tumanay lima ka gingharian. Pero tinaghan na Megson. No? Grabe pininsingay ni. Tinsa nakita niyo mga salida ka ng mga pininsingay dito? Muntik. Grabe kayo. Why? Pila ka oras niya. Pinansingan. Wow, labi ang gapinsing ana niya nabi Jollibee diha. Wow, why kanana ini? Allah pinatyanay gini Megson. Daghan pa kay lima ka gingharian ngon. Onya, pag-abot diri sa verse 11, murag pagtanaw pagbasa na ko ani, same bitaw, murag Avengers ay. Kaya kita mo tong Avengers Endgame, murag ingani. Pagtanaw na ko, kay murag perting daghana mo yun, nitabang ang Ginoo, gipauwanan og Yellow. hailstone, mo na kanang yellow kanang may murag snow nga murag mga lingin. Gipauwanan sa Ginoo katong mga wa mapatay nila ba kay gumikan sa perting daghana nila. Di na malukom lang pamat. Kuan Megson magabihan jud sila. Tanawa sa sunod nga verse ni di ba? Mura jud Avengers. Tanawa pag-abot diri sa verse 11. Samtang misibog sila lugsong sa Beth-horon ngadto sa Asika. Tanawa ni tabang ang Ginoo nila. Tanawa. Gipaulanan sila sa Ginoo og dagkong yelo ug nangamatay sila. Mas daghan pa ang nangamatay gumikan sa yelo kaysa napatay sa Israelita. Grabe. Ang wa mapatay sa Israelita Megson ang Ginoo ni tiwas. Grabe. Mas daghan pa. Buon pa sa Megson. Kung makig-alyansa tas Ginoo Megson, ang Ginoo makiguban sa atong mga gubat sa atong kinabuhi. Kung naay mga butang nga di kaya nimo, kaya sa Ginoo. Siya na mo tiwas. Hallelujah. Pag-abot sa verse 12, kani may mo ni exciting nga part. Mura jud kada salida nga Avengers. Pag-abot sa verse 12, sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo kadaugan ng Israel batok sa mga Amorihanon which is katong lima ka mga gingharian. Si Josue misulti sa Ginoo at ubangan sa Israelita. Kay was nga mabot na ni gabi. Wa siguro inipinisingay nila, maunay nila ilang mga kauban. Kay ngingit man. So in other words, di matabang ni. Unsa na orasa alas 4 na? Alas 2 na. Moabot yun tayo. Alas 5 ani. Impas ani. Mahurot ang pangamatay ani. Kaya di na takikita sa itong kontra. So pag-abot dito sa verse 12. Tanawa. Kaya mo na exciting part. Si Josue misultis Ginoo. Nag-ampo si Josue. Ani nga time. Mo na importante yun yung prayer Megson. Kung daghan ang mga bugno na to. Kung daghan ang mga kontra na to. Kung daghan ang mga gingarian sa problema. Nga mo dasmag na to Megson. Kung di na to kaya. Nitawag si Josue sa Ginoo. Tanawa sa prayer niya. Kay bulungan ni Megson. Si Josue misultis Ginoo at ubangan sa may salita. Tanawa sa iyang i-pray. Adlaw! Hulong diha tungod sa Gibeon. Laliman ka wani pa sa lumpang adlaw. Hoy adlaw, ayaw salog. Kay wa pa may mahuman dire. Kinahanglan lambdag sa. Hallelujah. Tanawa adlaw hulong diha sa Gibeon. Hoy buwan, ayaw sa subang. Bulan hunong ibabaw sa walong sayangon. Tanawang verse 13. Ang adlaw ang bulan mihunong hangtod nga mo nabuntog sa Maslita ang ilang mga kaaway. Pagpaki ang Ginoo Megson. Grabe. Pwede ito makasugo di ay. Oy, ayaw uwan. Kaya mag-crusade pa may. Nakasuway na ko sa Cebu. Oops, mag-crusade mi karon. Uwan. May dagom naman. Ayaw uwan. Wa jud mo uwan nakakrusada mi. Di ba kadumdum ni Jesus? Pag dihay dako kay unos, ang mga tinuna ni Jesus nga panik sila. Ginoo Hesus, hapit na may malunod. Wano nagtulong-tulong mga diha. Mata diha unya. Himata si Jesus. Pag mata ni Jesus, kagamay yung pagtuo. Giingnan niya ang unos. Oy unos. Unong. Unya ni unong ang unos. Abi niya Megson.
Maton pa ni akong gamiton ng kuha ni Gypsy, Pastor Gypsy. Kibaw ka. Di ba wala si Jesus? Unsay gibili ni Jesus na to? Ha? Di ba si Jesus sa dihang ikayab siya na siya gibili na to? Nangayon si Jesus, ayaw mong kagoon, bisag wala ko diri sa kalibutan. Giingnan niya mga followers niya. Kaya na ako ibili ninyo ang Holy Spirit. Ang pangutana nagsuningon si Jesus, kaning ibili na ko ninyo, murang pare-parehar po din ako, nga akong ibili ninyo. Akong gamiton ng analogy ni Pastor Gypsy. Ngano ang Holy Spirit walay form? Ha? Di ba? Wala si Jesus na. So, during sa time na apa si Jesus mention, ang mga followers si Jesus, basta na yung mga bakol, ningon si Jesus, ayuha. Kung nga ay mga giwa Jesus, i-deliver na. Pero sa diyang wala si Jesus, mga tinunan na lang niya, yun siya nga, ay, mabalaka, bisag wala ko, makahimo mo, na ako yung Spirit ibilin, nga mukunsad ninyo, kaysa diha nga, bisan wala ko, kamo makahimo po mo. The same thing, si Jesus nagayog balakian, nagayog mga bakol, nagayog mga buta. Kung naa kay Holy Spirit, manong why form ang Holy Spirit? Because ikaw ang form. Ikaw ang little Jesus. Nga sa dihang mo ingon si Jesus, bangon patay, makabangon po kang patay. Nga naman, the same power of the Holy Spirit nga naa ni Jesus. That is the revelation may suon. Nga dapat na itong may nunaan. Nga naa kay Gahom. The same sa nitabo sa itong gibasa karon ni Joshua. Kaya sa kinabuhi ni Joshua, naguban ng Ginoo niya. Munang iyang bisugo ang adlaw. Wa mo salot. Gapininsingay sila Megson. Samtang gapininsingay na, ala, tanaw nyo, daghana pa man nila. Maabdan yung tagabihan eh. So, ingon si Joshua, Lord, ayaw pasalupa ang adlaw. Before mga hurot ni sila, pangamatay. Lakton pag-istorya Megson. Wajud mo salot. Hantod niya nangamatay tanan Megson ang mga kontra. Mo na nga nagtabo Megson. Nidaog yun sila Megson. Nga naman. Because there is victory in surrendering unto God. Mo nang si kinabuhi igala. Ayaw pagguban-guban nga ikaw ra. Ingnay mo katapan. Ayaw pagbugno sa guban nga ikaw ra. Pailaw diha sa gahom sa Ginoo. There is victory in surrendering unto God. Ako may daghan kong mga guban sa kinabuhi. No, siguro kung wa pa ko magpailaw sa Ginoo hantod karon drug addict pa siguro ko. Kung wa pa ko magpailaw sa authorities Ginoo hantod karon palahubog pa siguro ko. Pero sa diha ganda moment nga moingon nga gikapoy na ko ani kong bisyo Lord. Gikapoy na ko aning bisyo na ko nga sige ra ko drugs. Di ako sa timing so nga kami pare-pareha namin ni Pastor James dumano nung kagi. Ko na amigo kay mi ana kay maton pa ni Pastor James 16 years ko na siya sa drugs. Ako 18 years. Nga naman niabot sa punto sa kinabuhi. No? Nga naitan gyud ingo gikapoy na magwani. Yan atong nga time sa ning gikapoy na ko Megson ko Lord, ikaw na bahala na ko Lord. Mo to day time bisan nga naka-drugs ko. Nag-pray ko bro. Ningon ko nga Lord. Gikapoy na ko ni Lord. Ningon nga nihila ko Megson. Bisang naka-drugs ko, Lord. Magpailangam na ko ni mo, Lord. Ikaw na bahala. Story-story na ko. Hala kayo, gitubag sa Ginoo. Mao na time, way back 2009. Mao na to, si Ninyo, niabot si Ninyo Megson, gigamit Ginoo. Mao to'y tao nga gigamit nga, niabot mao to'y turning point na ko. Nga gitawag na kong road Damascus sa akong kinabuhi Megson. Kung sa atong kinabuhi Megson, hantod ga dili ta magpailaw, mo surrender sa pagamanan sa Ginoo. Mao nang atong mga gubat Megson, ikaw na lang. Lisod kaayo pag-uon ang tao Megson. Lisod kaayo kung ikaw na lang matubang sa mga problema. Lisod kaayo kung ikaw na lang mudiskarte sa imong kinabuhi. Nga wala ang Ginoo Megson. Kapoy-kapoy ra ta sa tong kinabuhi Megson, no? Hallelujah. Mao na nga unsa may makuha na to aning chapter 10 Megson, nay 5 ka mga butang nga akong ibilin diyan ninyo about aning chapter 10 nga why nganong naay kadaugan ang pag-surrender. Kuya okay no? Karon po kadungog ba nga ang pag-surrender kadaugan di ay. Di ba? Kung ikaw Megson, di ka mo surrender na kaning mga saning nasa authority sa gobyerno, di ka mo daog. No? Mo nang mabot sa punto gyud ka magsigira lang jud ka kapilde sa ato ang matag usa ka kinabuhi Megson. So number 1, ari ta sa
mga lima ka mga butang magsoon nga makutlo nato aning sugilanon sa Joshua chapter 10 verse 1 to 15 nga nganong nay kadaugan sa pagtugyan sa tong kinabuhi because number 1, surrender brings true victory. Nga ang pag-surrender nato sa Ginoo magsoon adunay kadaugan. Amen? Kanina mga garbo na to, naamag tayo mga gitawag na to, kaning mga giwali na Pastor Sid about pride. Kung naa pa ng pride, may son, di dyan babago ang tao. Akins, kaya na ko ni. No? Ang era na maghinulsol o kuan, kana mga dagko yung sala, pride man na siya. Ang era maghinulsol ka ng mga idara na. No? Di ba na tulong kapag tawag? Diba? Tulong kapag tawag sa tao, unang pagtawag sa tao, tawag sa paghinulsol. Nga no, maghinulsol ta, tungod kay kitang tanan makasala. Ikaduha, tawag sa pagpangalagad. Nga no, mga lagad ta, tungod kay ang nag-create ato, ang inungdan nga nung nakaginawa ta tungod sa Ginoo. Pero maingon ang tao nga, di sa kumangalagad. Naman tayo desisyon ko, nato pag naipagpili sa tao. Mao na nga, ang pinakadako nga sanli part megsoon because maski pag naatay desisyon, naatay pagpili, nga maingon ka di sa kumangalagad sa Ginoo. No? Pero maabot ka na ikatulong ang pagtawag sa tao. Di matakabalibad aning tawag sa kamatayon doon. Once nga mamatay tao, dito ka kaingon nga, ayaw sa kupatya, Lord ha? Ayaw sa ko, karo si Manaw, buhi sa ko, Lord. What akibaw? Di ba? Barong-barong patos ang Oscar dire. No, kauban pa nato si Ate Mercy dire. Kaysa patuban na to ang kauban. Nga wala na karon, di ba? Nguna nga, ang kamatayon nagsoon. Wala gipili. Bata, matigulang, madato, mapobre, bisan sa estado ni mo kinabuya magsoon once kung mabudyong na ni katulong kat pagtawag kamatay magsoon why makabaliban nini mo na ing na magatapan kinahanglan andam juga diha sa Ginoo unsay paagi sa pagpangandam mao ning atong iintak ang atong relasyon sa Ginoo pinaagi sa paghinulsol o pagpangalagan sa Ginoo kinsa ra magunta magsoon. No? Ang reason may sundita kang pangalagan kaya kanina yung garbo na to. Nga maingon ta kamao nga mo ana kabalo na ng pulong sa Ginoo. No, daghan kay mga rason may son mo na karon atong isgutan ni lima ka mangutang why there is victory in surrendering. Kasagaran mo daw may son kana magyong kuan mo kita. Makiglimbasog mo kita. Pero kung di ta magpailawom sa mas gamahanan kaysa mga abilidad nato, kaya naman tayo mga skills, di ba? Kita may sunusahay, di na magsalig sa Ginoo. Kanin itong dita mo simba, wala man ta magsalig sa Ginoo, anak. Kanin dita mo ampo, wala ampo, wala ta magsalig sa Ginoo. Ato-ato na lang diskarte, may soon. Nga, nakabit ako skills, nakabit ako kaalam, kamaubit ako mo trabaho. Di ba? Inay mo katawan, murag ikaw, nga na, no? No? Nga mga kay simba-simba kay nakay abilidad. Ang ipanalinginan, magyapon ko. Nagyapon ka, no? Di na ka magsalig sa authorities, Ginoo. Mo na nga, there is victory in surrendering. Naay kadaugan ang pagtugyan sa iyang kagalingon ngadto sa Dios. Number 1, may soon, surrender brings true victory. Proverbs 3:5 and 6, yung sa gingon niya, trust the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. O sa gingon sa Proverbs 3:5 and 6, saligi ang Dios sa tibok imong kasing-kasing o kayo saligi imong kagalingon. Nga naman, nganong di ta pasaligon sa itong kagalingon? Kaya nga itong kagalingon may sunay limitasyon. No? Siguro sa imong paningkamot karon, we, maani na itong maningkamot di ba? Sipak, sa ito ngayon, sipak at tiyaga, naman bon. Pero ang panguta na, kano sa arap po nataman? Kaya ang tao, naman tayo limitasyon. Pero kauban gani ang Ginoo sim kinabuhi megson. Ang Ginoo ang iyang panalangin dili kaugdan. Amen. Pero imo-imo na lang na limitasyon megson. Kanang imong pagpanarwaho karon, naningkamot ka, igo ora gyud pud nimo. Pero ari ka under sa authorities Ginoo, pasubraan pa niya. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung unahon na to ang gingarihan sa Dios o ang iyang pagmatarong, ang mga panalangin pakapin ra niya. So in other words, the same thing sa gibuhat sa mga Gibeonites, nagpa-under ra gyud sila sa mga Israelites magsoon. No? Tibaw ka ang trabaho sa mga Gibeonites ani nga time, wa na sila makigsangka sa mga kontra nila. Ang mga Israelites na in other words magsoon, kung naatay mga problema, kung naatay mga kalisdanan sa kinabuhi,
ato nang i-surrender tanan sa Ginoo. Ikaw na bahala, Lord. Kung naay bayro, Lord, problema na nimo, Lord. Kung naay dakong utang, Lord, problema utang na nimo, Lord. Hallelujah. Murag ako rin may makarelate ani. Kanang sig pangutang kong credit ya. Hallelujah. Nga naman, nagpaandar man tas Ginoo. Di ba? Di ba giampo na tos Ginoo na? Thy kingdom come, thy will be done. Hallelujah. So mga Gibeonites, atong masayran o ma-learn na to nga lesson ani tungod kay nagpailaom sila sa mga Israelites may igsoon. Unya kani mga Israelites giubanan sa Ginoo, buot pasabot. Tanan nga mga kontra nila, ang mubugdong may igsoon ang Ginoo na. Amen? Kaya hay na kayo sila. Ang sila nang hugas yung plato nito. Kamu na bahala niya. Kami dire. O umana sila away nito. Umana nagdiwan kay masig gutom na si Joshua to. Kaya kumusta man ang sinigang niya. Ayahay kayo mga Gibeonites. Wala sila magigsangka. Ang mga Israelites lagi. Kamu na bahala niya. Ang amo dire mo ni trabaho no. In other words, Bigson, mo na inganda. Kung na mga problema na to, prayer na kita. Padayon tas prayer. Kung na mga kalisdanan na igsoon, prayer na kita. Padayon na ta pagsimba. Padayon na ta pag-alagad, pag-offer sa mga butang na makapaymaya. Ginoo. Ang Ginoo rin makigsangka, maigsoon sa mga kaway na to. Ang Ginoo rin mabayad na. Hallelujah. So mo ni ma-learn na lesson na to ani. Kung magpailaw ta sa authority sa Ginoo maigsoon, ang Ginoo na bahala nimo. Matod pa ni Ruben Padilla. Sa to? Salida bitaw na. Akong bahala, sagot kita sa to na. Ako na bahala nimo, sagot kita. So mo na may igsoon. Number 1, point dire may igsoon. Meaning, victory begins when we stop depending our own wisdom and fully trust God. God's ways always lead to be the best outcome. Baliko na may igsoon. No, number 1 point ani, surrender brings true victory. Meaning, victory begins when we stop depending on our own wisdom. O sa ipon pasabot sa Bisaya ni, ang kadaugan magsugod ni sa dihang muhunong ka nga magdepende sa mong kaugalingong abilidad. Kaya usahay mo na nga kaya na to ni. Ako'y bahala ani, pero di na to kaya eh. Kung dili ta mga liya o surrender sa Ginoo sa tanan migsoon. God's ways always leads to the best outcome. Ang mga pamaagis Ginoo mo ay pinakamaayo nga outcome sa itong kinabuhi migsoon. Mao na nga pareha ra gud po ni aning analogy migsoon about kaning pasahero nga moadto sa destination. Dako kaya pagsalig sa, di ba mo sakay ka airplane? Ganun di maka mahadlok mo sakay ka airplane. Kaya nisalig ka sa pilot na gani professional jud ingana ko sa pagpangalag sa Ginoo migsoon nga di ka mahadlok sa mga kalisdanan problema kay naatay Ginoo nga gisaligan. Amen. Nagsalig ka. Number 2 migsoon, why there is victory into surrendering unto God, because surrender means dying to self. Unsa man ning dying to self? Buot pasabot nga dili na ikaw. Di ba Galatians 2:20 ningon si Paul, dili na ako namuhi kung dili si Kristo na ang naan ako. Hallelujah. Ningon si Jesus maigsoon sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take thy cross and follow me. Buot pasubok maigsoon sa dihang mosunod ta ni Kristo. In other words, ang mga patakaran, ang kultura, ang mga pamaagi, ang mga butang nga dapat nato nga sundon migsoon ang mga pamaagi ra pinaagi na sa Ginoo migsoon dili atong kaugalingong diskarte. Deny yourself means is dili na applicable ba ang imuhang mga pamaagi. No? Nakuha ninyo ang point number 2 migsoon. Surrender means dying to self. Kaya kung ikaw pa'y maghari-hari sa imong kaugalingon, di dyan makapamuhat ang Ginoo. Di ba? Maglisod mo ng Ginoo pamuhat kung ay ikaw pa man magbuot. Di ba? Dapat, di ba naingon ang Proverbs 3:5-6, trust the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. Nga kinahanglan ang pagsalig nimo 100% isa Ginoo ra gyud. Nga naman nga murag mabalakam kita. Puro ako'y giwalihan na nino. Say mabalaka bitaw baya ta baigsoon. Isa ka sa yung balaka. Kana naay mga bayronon. Di ba? Murag magka-stress, magka-anxiety ta ba? Ya, inag timing gid nga due date na matinga ka naay mo pastor unsay kipitiin nimo
Ay, no, di ka Lord. Kung ano man yung mo kung salig ni mo. Kung sa may mga kuan, GCash number. Hallelujah. So, surrender means dying to self. Meaning, following to Christ requires giving up selfish desires and choosing God's will every day. Wow, nindot kayo, no? Ang kaning po pasabutan ni ikaduha nga punto, Megsoon, nga kung musurrender dita, ang meaning gaani is kinahanglan dying to self. Kinahanglan patyo na itong kagalingon nga mga desire. Nga kinahanglan pulihan nimo sa desire sa Ginoo. Di ba? Lami man itong kagaling desire, di ba? Lami na kani mga batan, arito sa mga batan, no? Di ba? Ang desire sa mga batan, lami kayo yun ikuan. Lami gani kani uyab-uyab. Nga di pa saktong panahon, no? Pero ang desire sa Ginoo lahi man kay kinahanglan nga mosunod ba gyud sa iyang pamaagi. Di ba? O sa pamaagi sa Ginoo, Ecclesiastes chapter 3. Basaha. O sa gingon diha, naay there season in every time. Naay season. No. Di ba kaning di ba kung edad ka 13, unsa man ang season? Unsa pili edad ang mag-eskwela? 13 to 21, no? Asa man sa high school? Di, high school to college. Pili edad kan mag-eskwela pa. Magsugod sa elementary. Sa elementary is 6. Oh, 6 magsugod. 6 to 12. Kumuhuman college. No, naman ka college pa pili edad mo. Wa ka balik og tuig. So, ibutang na to. Ang season sa pag-eskwela 6 to 22. Eskwela ra gyud na. Ayaw gyud sa guli. Ngano man? Kay kung sa gula nimo, sa tawag kanin, function ng season. Na may season. Ang season sa pagminyo, pag abot na po sa usang edad mo pa sa pagminyo, nalabas. Na naman sa trabaho. Mga 25, butang na to. 21 is, nahuman na kag-eskwela. 22, mangita na kag-trabaho, trabaho. Ang season sa trabaho, 22 to 25. So, 25, na kay-trabaho, mo na ni season po, 25 pataas, mo na panahon magminyo na ka. Pero na yung atong desire sa tao kay mag-una-una man ta. Di ba? Ingay makatapan, ayaw lagi una-una. Kinahanglan mo sunod yung ka sa season. Nga naman, kay na season under the sun, lagi matod sa Ecclesiastes, chapter 3, basa. Di ba, na season in everything, there's a season. Hallelujah. Pero di man ta mo sunod yun. Magbuot mo ganit tao. Di ba? Ouch. Ingay makatapan, ouch. Aray ko. Bitaw, sa tanan nga creation sa Ginoo, ang tao ra gid mo sunod. Kay nga naman, basta ang iro ani, mo kay ba jud siya kani bay jud eh. Di jud ni pwede. Pero ang tao na mag same sex marriage may noon. Magbuot-buot. Patod pa ni Pacquiao may pang mananap, napay kuan. Napay instinct. Nga kani di jud pwede ni kay lucky man eh. Pero kita, hallelujah. Di sa nakadungog niya itong balita ni Katkat dito sa Empire State Building sa New York, Megsoon. Gabi ha kita, no? Grabe, nag-propose dito, Megsoon. Kanya, bawal ba diha? Highly, kuan ba na diha? Restricted ba ng lugaran? Saka ni Katkat ang katong managuyang Megsoon dito sa Empire State Building sa New York. Sa Tumoy. Sa tinga, sa dito, kinsa may mga tawanan ni nga. Ni Katkat dito sa Tumoy, God. Nya, 1,000 feet ko na. Oh, mga kuan mo to sila, mga professional nga climber ba? Yung why harness ha? Why harness niya nang uniform pag yung Batman ang Katuman. Kuy awa to nila ko nga usayang tao magbuot yun yung tao. Klaro kaya dito sa ubos nga this is highly restricted area ni gipangutana si Gyunsa man yung nakasaka mo dito nga daghan mga guardia, daghan mga CCTV niya. Agoy, nihigda di sila dito. Oh, gigdaan nila. Nga pagpawang siguro sa mga CCTV, okay ba? Nagmasbot sila. Ting katog. Saka sila dito, Megsoon. Nangatog din sila. Nag-overnight din sila dito. Grabe. O sayang tao, magbuot yun, Megsoon, no? O na nga, number 2. Nga ako nag-diskutan, Megsoon, because surrender means dying to self. Kinahanglan dita magbuot sa itong kabalingon, Megsoon. Kinahanglan. Ang desire sa Ginoo mo na po na itong desire. Hallelujah. Abi Megsoon kaning pagpangalas Ginoo, dili tanan mga lagas Ginoo gyud. Tama ba ko? Di jud tanan. Kaingon jud ko nga gani ang pagsunod sa Ginoo lisod. Di ba ningon ang Bible sa Matthew 6:13 nga ang pagpangalagas Ginoo mura kuno mingsunod kag sikpit nga dalan? Lami kayo ning sala oy. Moingon ka. Pero nganong gamay ra
ang pagpangalagad Ginoo because ningon ang Bible ang pagsulod sa dalan ani pagpangalagad murag ni sulod kang sikpit nga dalan ug jutay ra gyud ang sulod niini pero lapad ang dalan sa kalaglagan ug ningon ang Bible daghan ang nisulod niini ngano man sayon naman sayon ang pagbuhat og sala sayon ang pagbuhat og mga butanga sukwahi sa kabalauran sa Ginoo. Hallelujah. Mao na nga we need to surrender means dying to self. Number 3 may on surrender gives strength in weakness. Mao din mo daog ta. Kaya ang pag-surrender may igsoon nagpasabot nga ikaw, di ba? Usa may pasabot ani. Surrender gives strength in weakness meaning we admit our weakness and rely on God. Di ara. Kaning pag-surrender di ay Sister Bines, dili na papasabot nga weak ka. Muning surrender ka kay luya jud ka. Buong pasabot ang pag-surrender di ay meaning nga ni-admit ka nga ikaw sa ato sometimes sa itong ginabuhi na ay kuhan ka nato nga di yun nato kaya. Kaning garbo lagi. Mo bitaw na yung uban mangluon kay tungod aning garbo. Hallelujah. Mo na karon daghan kong itaktak nga mga FCM ano kay katong kuan makatong nasa dampas kay di man gyud ingo nga unsa man dili na no kuan sige dili ako pulihan og bag-o so katong mga interesado na pod because we admit kaning surrendering is we admit our weakness and rely on God. His power works through us. So usahay sa kinabuhi may so i-allow Ginoo ba kani bitaw mga mo na nga matod sa mga usas mga magwawali migsoon kani bitaw mga problema kalisdanan blessing siya kisay nakadungog ninyo sa naigiingon bitaw nga gi-interview nga pastor nga ningon siya nga pastor nganong namay mga suffering namutana siya kung namay Ginoo nganong namay mga problema namay mga kapait nganong namay mga suffering sa kalibutan namay mga kalisod di ba naka-question man nga nganong namay mga problema kalisod kay kanang mga trials kanang mga problema gialaw na sa Ginoo aron nga diha ipamato di shows Ginoo nga kinahanglan mo sampit kas Ginoo di ba kay kung ano problema ikaw tinom kung daghang ka kwarta mosampit pa kas Ginoo musimba pa ka di kumuto musimba daghan kay kung mga na experience aning simbahan nga gipanlanis Ginoo wala pakita simbahan. O nganong nakakaron kay wa kay kwarta nanginhanglan kas Ginoo. Amen. Ato papatan ng Ginoo migsuon. Kay naa kay problema, pero kanang naa gani kas karuhay. Talagsa kay mga tao mga lagad kung nas karuhay. Labi na nag taglima na kasakyanan nimo, labi na naipayong, di na ka mga lagad oy. Naipayong mo sakyanan, gikan sa flood control. Di na sa mga lagad. Kay kada kuot niyo binandal god. Pero gamay ra gani. Muluhod jud ka, Lord. Bayron nun, Lord. So, muna nga, surrender gives strength in weakness. Paano ko magbasa sa Bisaya daw? Bro, 2 Corinthians 12:9 and 10. Kaya in English, mga dre, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So, hallelujah. Paano ko basa? Kasi makauna lang, may 2 Corinthians 12:9 and 10. Kaya klaro ni sa Bisaya. Paano ko, Mike? 2 Corinthians 12. 9 to 10. Okay, 2 Corinthians 12:9 and 10. Apan ang iyang tubag mo, kinitigo kanimo ang akong grasya, kaysa imo kanila, makita sa sa di kanipay ko pagkayo ang pagpasigado sa akong mga kahuyan, maangkon ko ang kahit ni Kristo. Kung sa ko yung ni San Pablo? Naman basa? 10? Tungod ni Kristo, di kanipay ko ang mga kahuyang, mga palamas-tamas, mga kalisdanan, mga pagluto sa kanya, mga kapulian, kaya kung huyang ako, di ko hinala. Wow, grabe ka no? O sige yun San Pablo Mexon, di kalipay ko nun niya ang naay kahuyang. Kaya ang kahuyang Mexon, was nga natin kahuyang Mexon. In other words, kung natin kahuyang, si Kristo na'y bahala Mexon sa atong ginabuhi. No? Mo na reason Mexon na nganong naay mga kaluyahon nato because usahay dili na to kaya kung walay strength pinaagi sa Ginoo because kaning
victory in surrendering. Number 3, Migsoon, surrender gives strength in weakness. Sabi ni Migsoon, kung wa pa si Kristo sa itong kinabuhi, kontra. Balik na sa main text na to, di ba? Kani mga Gibeonites, kontra ni sa mga Israelites. Nagkaiba mo no? Ang Gibeonites, kana mga Amorites, Canaanites, o sa pa na diha, Jebusites, mga kontra na sa Israelites. In other words, kani sila kontra sa Ginoo. Ikaw, kung di ka Kristohano, Migsoon, kontra mo sa Ginoo. Tagaan mo na kong versikulo. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Atong basahon na Migsoon. Hallelujah, mga supporting verse nun sa atong gisgutan karon. Ningon dire. Tanawa, oh. Katungwa ko tama Christian ba? Tanawa. Kaniadto patay ka mo tungod sa inyong pagkadaotan o pagkamakasala. Kano saan ni nahitabo? Sa dihang wa pa tama himong Kristohanon, kaaway ka sa Dios. Verse 2. Unsa gibuhat ato sa una sa wa pa tama Kristohanon? Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o ang pangulo sa mga kagamanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Verse 3. Tanawa. Kaniadto kitang tanan sama kanila. In other words, tanan nga mga tao nga wala pa ma-under sa authority diha ni Kristo Migsoon, kaaway sa Dios. No? Pag-abot diri sa ingon diri sa verse 3, ingon kaniadto kitang tanan sama kanila na kay nabuhi sumala sa tawhanong kay libron o sa mga pangandoy sa atong lawas, una-una busa tungod sa atong tawhanong kinaiya. Tanaw ang word. Gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawan. Pag-abot sa verse 4, apan dako kaayo ang kanuyo gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibadhaw kita niya uban kang Kristo. Klaro kayo, no? Nga sa diha kung wata makig-under sa authority diha ni Ginoong Kristo Migsoon, kitang tanan laglagunon tang tanan Migsoon. Without Christ Migsoon, there is no salvation. Akong ibalik ko ni Migsoon, kung wa kay Kristo sa kinabuhi, maski pag malukop nimo tanang reliyon Migsoon, kung wa kay relasyon kang Ginoong Kristo, impierno ra gyapon. Mo ni gingon sa Bible. Dili ako nagsultihan na. Kay klaro kay dire nga niingon dire sa kaniadto sa dihang nang kinabuhi ta sa sala, nang kinabuhi ta sa mga butang nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Kani ba? Sukwahi ani. Basta gani sukwahi kani kontra ka sa Ginoo. Klaro kay Bible. No? Mo nang wingon sila nga dito di ko mo tuon ang Biblia kay sinulat tong tao. Nan. Kung di ka mo tuon Biblia Migsoon, tablar nga wa ka mo tuos Ginoo. Kay ang Biblia ningon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mao na ang pulong. Wa pa matao siya kaing, wa pa matao ning kalibutan na Migsoon ang pulong nana. Og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios. Paglaktaw sa verse 14 na ningon dia, og ang pulong na imong tao, og nakikauban nato. Kinsa man tong tao na nakikauban nato nga ang pulong mao si Jesus. Nga sa dihang makig-unite ta, makig-alyansa ta, makig-join ta, makig-collaborate ta. Ato yan, na word collaboration. Kung makig-collab, di ba ng mga vlogger? Makig-collab ka ni Jesus. Hallelujah. Sa dihang makig-join ta diha kang Jesus. Tanan nga mga kontra, mga enemy na Migsoon, mabuntog na tungod kay naatay dako nga back out na to mao si Ginoong Kristo. Amen? Mo na nahitabo sa mga Gibeonites. Ni daog sila Migsoon tungod kay nakig-ilawom ta, ni surrender sila. Ang word nga surrender ni Migsoon, magpailawom ka, mo submit ta sa panangmahanan diha ni Kristo Migsoon. Number 4 Migsoon, why there is victory in surrendering? Because surrender brings peace instead of worry. Hallelujah. Ang pag-surrender, Migsoon, magaton ni kalinaw ngadto sa kagool. Hallelujah. Isa nakasuway ninyo na balaka, worry, anxiety. No? Ako, Migsoon, ang muna nagstorya mi ni Ellen ani. Atong pag, isa nakaabot pa sa pandemic, no? Wa ko kibaw ato nga time nibati na di kong depression ato kay nganong nibati kong depression wa ko kibaw depression dito siya ba pero sa diyan namino kong podcast ni Kuya Kim nga gisgot ang iyang guest ang podcast is psychologist nga gigisgotan niya ang mga signs nga naka anxiety kay natingala ko ato or anxiety depression kay wa ko kibaw depression na dito siya katong pandemic ba pag COVID
Kay, natinga ko, nga, bisan na ako'y kwarta sa bursa, natinga, nag-uol, gyapon ko. Hindi ko nga nung nag-uol, magyapon ko, kaya ako una-una. Kaning anxiety, kaya una-una, bito ka sa future, nga, what if, kaning pandemic, di ni mahuman? Kaya niingon naman sila, daghang mga trabaho nga, pasensya na kay daghang mga trabaho nga, wala na yung mga trabaho kay COVID. No, di ba? Daghan ato nga time, daghan ko kay depression na dito siya. So pag mention sa mga signs, hala, mo na akong gibati nga bisada ba ko'y kwarta, nibati na ko kagool. Wa pa kibaw kay unsa metabo sa future maundang na day siya ang pandemic. So dito na realize na ko ba nga kaning giingon dire sa ikaupat nga punto Mixon nindot kani. Palihog pagbasa sa Bisaya ko dani. Ningon dire sa Philippians 4:6 to 7. Gusto mo kung sa'y tambal sa anxiety? Kani may tambal sa anxiety. Philippians chapter 4 verse 6. Mo nang importante gining prayer Mixon. Hallelujah. Tanawa. Philippians 4:6 to 7. Ako basahon. Tanawa. Unsay Bisaya sa anxiety? Kabalaka. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayuha sa Dios ang inyong kinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Underlining ng pag-ampo. Unsa kunoy keyword unsay paagi or sulbad sa anxiety? Prayer. Ingnan mo katapan. Kung nag-uol ka man, kay hapit na yung bayronon, pag-ampo. Kaya ningon ang verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayuha sa Dios ang inyong kinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan yung pag-ampo. Pag-abot sa verse 7, tanaw ang mahitabo Mixon kung mag-ampo ta. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug sa unang-una diha sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. Ako may na experience na ko ni. Kaysa diha, during sa pandemic, matinga ko may bisan na ako'y kwarta, may matinga ko, mabalaka ko. Pero karon bisag 10 pesos na lang nabilin sa akong kwarta, matinga ko, di na ko mag-on. Nga naman, nakabalo ko ang Ginoo mag-provide sa akong panginahanglan. Kaysa nakasuway niyo na, 10 pesos na lang. Kunya nanay, meron ng kurente. Sa una, may wapay, meron ng kurente. Na ako'y 10 mil sa akong burusan. During pandemic na yan, tinga ko, ano ba, goal mo ba? Goal ko, grabe, anxiety, nagsakit-sakit kung kwanto. Kadamdam ako itong nagsakit, nagniwang bito kwanto. Anxiety, depression na ito. Pagpaminaw ko sa podcast ba, hala, depression naman ito. Ay, wapot tayo alamag lagi kay, wama tayo alam lagi. Oh, di sa'yo nakasaway ninyo, ana, nga murag bubati na kang, wapa gani. Gauna-una na ka, imuna-una, advance na ba? Overthinking. Oh, karon mo na, overthinking, anxiety mo na siya. No? Hallelujah. So, number 4, surrender brings peace instead of worry. Meaning, giving our worries to God replaces fear with His peace. Amen? Hallelujah. Sa dihang atong i-give up ang atong mga worries diya sa Ginoo, pulihan ang imong kadlok ngadto sa kalinaw. Amen? Kinsay gusto kalinaw ni moingog amen. Amen. No? Surrender unto God. Kung naa kay mga problema, surrender sa Ginoo. Kung naa kay mga kalisdanan, surrender sa Ginoo. Kung naa kay mga utang, isurrender sa Ginoo. Kung naa kay mga problema, isurrender sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag nimong kalinaw. Amen? Matthew 11:28, di ba? Come unto me, all who are heavy and heavy laden, I will give you rest. Hallelujah. Last part, number 5 points. Why there is victory in surrendering? Because surrender leads to God's exaltation. Nga ang mapasidungan Mixon, once nga mo surrender ta sa otoris Ginoo, ang Ginoo mo'y mapasidungan sa imong kinabuhi. Nga naman, dili naman ikaw. No? Kaya kung ikaw, dili ka magpa-under sa authorities Ginoo, ikaw pa ang hari Mixon. Pero sa dihang mo surrender ta sa authorities Ginoo Mixon, ang Ginoo may mapasidunggan sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkahari, sa iyang pagka-Diyos sa atong kinabuhi. Because why there is victory in surrendering? Because surrender leads to God's exaltation. Meaning, humility and submission to God brings spiritual victory, growth, and honor in His name. Ang iya rin yung ngalan mapasidunggan. Amen?
Muna nga, kung ikaw panalanginan ka, ayaw ingon yun nga, tungod mo kunin ako. Ingna yun nga, tungod is Ginoo. Kisay nakasuway ninyo, gitagaan na motor. Ay, tungod na sa kong kuwan, sipag at tiyaga, pastor ba? Ningkamot mo kung pastor? Tungod sa diskarte. Tungod mo kung diskarte na ko? No. Hallelujah. One of the sign nga, gisurrender ni mas Ginoo ang tanan, was kung panalanginan ka, maingon ka, glory to God. Hallelujah. Moingon ka sa Ginoo ni tanan. Kanin ako'y abansa ka sa kanan sa Ginoo na tanan. Why ako? Why ato ni Megsoon? Mo nang surrendering, there is victory in surrendering because surrender leads to God exaltation. Ang Ginoo gyud mahimaya sa tong ginabuhi. Mo na nakanindot og magpailawom gyud ta. Kaning surrender kay mura maka nagpaubos gud ani. Di ba? Kadumdum mo sa mga Gibeonites? Kung imong basahon sa Bible, ang Gibeonites, mga gamahanan sila. Mga mighty warrior sila, pero nagpailam sila sa mga Israelites tungod kay ilang gi-acknowledge ang Ginoo sa mga Israelites. Amen? Nakuha niyo ang lesson sa atong ginaisgutan karon? Mo nang ingnan katapat ayaw magari-ari. Ingna ana ang dugan. Pagpaubos ba sa Ginoo, pagpaubos. Di lagi nimo kaya. Mao na Megsoon. Lastly, Megsoon, surrender leads to God exaltation. Meaning, humility and submission to God bring spiritual victory. Ato basahon ang conclusion ng Exodus. Gibutan ang conclusion pa. Okay, mo na ba? Okay, ato basahon ang conclusion. Kitang tanan basa. Ready go. Basa. Victory in the Christian life is not won by human strength, but by complete surrender to God. When we trust Him, deny ourselves, depend on His strength, give Him our burdens and humbly submit to His will. He give us victory over sin, fear, temptation, and discouragement. True victory comes not from being in control, but from allowing God to be in control. Atong pakpakan ni Ginoo Megsoon. Manindog ta? Hallelujah. Mag-pray ta Megsoon na tayo ilungo ta mahulo. Father God in heaven, salamat o Diyos nga nagatudlo ka sa mensahe karon about surrendering unto your God. Lord, kwa Ginoo ang mga garbo Ginoo, usahay dili kami magkasubmit, usahay dili kami magkasurrender o Diyos. Tungod kay hunahuna ni mo Diyos nga kami adunay abilidad o Diyos. Hunahuna na mo o Diyos, kaya na mo o Diyos. Hunahuna o Diyos, without you Lord Jesus, Lord, makahimo kami ka nami skills, nami abilidad, nami capable Ginoo. Apan Lord, sa pagkatinood Lord, huyang mi o Diyos. Kung wala ka sa mga kinabuhi o Diyos, wala jud mi mahimo. Sa dalaygon ka o Diyos, salamat sa mensahe Lord, nagatudlo na mo. Nga kanunay gid mi magpailaw sa imong authority Ginoo. Magpailaw kami sa imong gahom. Magpailaw kami sa imong pagagamahanan o Diyos. Sa salamat karong kabuntagon Lord, tuloy matag kasing-kasing ani karon lugad. Nga magpaubos kami lugad with humility, Lord God, na ikaw may mo take over, Ginoo, mo control, Ginoo, sa tanang sitwasyon sa mga kinabuhi, Lord God. Usa salamat karong kabuntagon, Lord, padayon ka Ginoo, makig-uban namo sa among mga bugno, mga battle, Ginoo, aning kinabuhi, Lord Jesus. Without you, Lord God, di may makadaog sa among mga gubat sa kinabuhi, aning kalibutan. Lord, wa ko kibaon sa ilang mga bugno nila, O Diyos. Na may mga battles, O Diyos, lahi-lahi may mga gubat, O Diyos, nga nagahimo sa pag-asdang, pag-atake na mo, Diyos. Lord, ang Gibeonites, Lord, we are the Gibeonites. Nga kung dili may magpa-allow mo surrender sa among authority, O Diyos. Lord, pwede may mahukan, O Diyos, sa mga hari, Ginoo, aning kalibutan na lugar. Hari sa mga problema, hari sa kawalan-on, hari sa malaylaying mga sitwasyon sa kinabuhi. Nga muot mo guba, Lord, kanamo, Lord. Pasasalamat o Diyos, aning nga mensahe nagatudlo na mo. We are the Gibeonites, Lord. Nga mo, magpasakop din sa authority diha kanimo, Lord God. Pasasalamat o Diyos, aning mensahe nga dili mo labay kawang o Diyos. Lord, mahimo kaming magmadaugon o Diyos. Kung kami, Lord, mo surrender sa tanan ng mga kabugaton na mo lugar. Sa tanan na mo lugar ng mga kalisdanan nga mong itugyan diya kanimo lugar. O ikaw na ibahala o Diyos sa tanan na mo nga mga bugno aning kinabuhi, Lord Jesus. O sa dalaygon ka o Diyos walay katapusan. Among itugyan kanimo tanan, pagkasulong pasalamat, Lord. Aning nga mensahe nga dili mo labay kawang. Lord, amo ni mabalon Ginoo. Lord, after aning panibahon, inigabot sa Lunes, Lord, na ay mga bugno o Diyos. Apan Lord,
imo naming gisultihan o Diyos sa mensahe nga ang keyword, Lord God, sa pag-asdang sa mga kaaway naman, Lord God, is magpailaw sa imong authority, sa imong pagkagamahanan o Diyos. Sa dalaygon ka, Diyos, walay katapusan. Among gitugyan ka nimong tanan, Lord, makasilong pasalamat, Lord, aning mensahe nga kani dili o dili, Lord, mahimong kawang sa katapusan mong kinabuhi. In Jesus' name, amen o amen. Ato ta sa ato ang communion mixon.